Good evening po sa ating lahat. Nandito naman po tayo pang papurihan ng ating Panginoon. Ngayon ay araw ng pag-ibig na pinagkaloob sa atin ng Lord. Kaya inayan ko po na tumayo po ng bawat isa para bigyan po ng papuri at pasalamat sa Panginoon. Kantahin po natin ang The Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away, and the simply come, longing just to bring something that the word down to bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, for the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King Lael, this word, no one could express how much you deserve. No one we can pour, and all I have is yours, every single breath. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, Panginoon. Pinupulit sinasamba kami ng Panginoon. Lord, yan po, Panginoon, ang panalangin, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, na Lord, Ikaw lamang, Panginoon, ang aming tinataas sa oras na ito, Panginoon.
Lord, bago pang lahat, Panginoon, patawarin niyo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, na nandirito, Panginoon. And even, Lord, sa mga nanonood, Panginoon, linisin niyo, Panginoon, ang puso ng bawat isa at isipan, Lord, upang sa ganun maging kahayaya po kami sa iyong harapan, Lord. Lord, we thank you for this opportunity, Panginoon. Thank you, Lord, Panginoon, dahil binigyan niyo naman, Panginoon, ng oras, Panginoon, upang pakinggan, Lord, ang iyong mga banal na salita, Lord. Lord, sa magpapahayag po, Panginoon, na iyong mga salita, Panginoon. Lord, itago niyo po siya, Panginoon, sa kanyang kahinaan, Lord. Bagkus, Panginoon, ang iyong kadakilaan, lamang, Panginoon, ang aming maramdaman sa oras na ito, Lord. Lord, um, kahit po, Panginoon, sa mga makikinig, Panginoon, bigyan niyo po, Panginoon, ng knowledge and wisdom, Lord. Pang sa ganun, maintindihan po namin, Panginoon, um, ng taos-puso, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na ipasamuhay po ito, Panginoon, sa pang-araw-araw, Panginoon. Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang aming dadakilain, Lord. Binabalik na po namin, Panginoon, sa lahat na papuri pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sa gabing ito, mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Yan, Happy Valentine's Day po sa bawat isa. Kumusta ang inyong araw? Ayan, nag-enjoy ba kayo sa araw na ito? Ayan. At sa pagkakataon na ito po yung araw na kakausapin muli natin ang ating Panginoong Diyos na sama-sama na dudulog sa harapan ng ating Panginoon. At bago tayo manalangin sa ating Panginoong Diyos, nais ko munang magbahagi ng kaunting mensahe ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Open your Bible in the book of James, chapter 1. Yan. James chapter 1, verse 2. Yan. 2 to 4. James chapter 1 verses 2 to 4, ganito po ang kanyang pagkasabi. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Pagpalain ang salita ng ating Panginoon. Sa gabing ito po yung ating pag-usapan. Ito po yung aking isi-share sa inyo in the book of James, chapter 1, verses 2 to 4. At makita po natin dito na sinasabi po ni Santiago, dito, nilagyan niya ng title na pananampalataya at karunungan. Ito po ay sinasabi niya sa mga mananampalataya. Ito po ay sinasabi niya sa mga Kristiyano na may pananampalataya sa ating Panginoon. At dito sinasabi din niya na kapag ang mananampalataya, tayong mga Kristiyano ay dapat na magalak kapag dumadanas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Yan. Normal na magkaroon tayo ng mga problema sa buhay. Normal na makaranas tayo ng mga negatibong pangyari sa ating buhay. Bakit sinabi niya in verse 3, dapat ninyong malaman na magiging ganap ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsubok. Yan. Magiging ganap ang ating pananampalataya sa pananampalataya kapag tayo'y dumadanas ng pagsubok. At ito yung sinabi niya in verse 4 na encourage niya na dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Dito po, pag-usapan natin yung tungkol sa pagsubok sa ating pananampalataya. Ano nga ba yung mga sumusubok sa ating mga pananampalataya? Sinabi ni ni James na magalak tayo kapag tayo dumadanas ng iba't ibang pagsubok. At ano nga ba yung iba't ibang mga pagsubok na siyang mararanasan natin sa ating pananampalataya? Una po na mararanasan natin yung problema sa buhay. Yung problema sa buhay, ito po yung testing o pag-mold sa atin sa ating
palataya. Sabi ni Peter, chapter 1, verse 6, sabi niya dito, Peter chapter 1, verse 6 and 7, ito'y dapat inyong igalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang iyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat at sa gayoy kayo'y papupurihan, dadakilain at paparangalan sa araw araw na mahayag si Jesucristo. Ayan. Medyo kakunting mataksamatan. Ayan. Dito po makita natin na sinabi din ni Apostle Peter na ang pananampalataya ay pinapadaan sa iba't ibang matitinding pagsubok para ito'y malaman kung ito'y tapat o totoo. Sa ating mga mananampalataya, sa ating mga Kristiyano, sabi ko kanina, lagi nating naririnig na normal lang na magkaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay, problema sa buhay, negatibong sitwasyon sa buhay. Kasi nga po, dito po sinusubok ang ating pananampalataya. Kung paano tayo manampalataya, paano tayo lumapit sa harapan ng ating Panginoon. Kung gaano kadalisay ang ating pananampalataya. Kasi nga po, may mga tao na sa Kristiyano, dumating lang yung pagsubok, na problema lang, nawalan lang, nagkasakit lang, nawala na, umatras na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi nga po, dito po sa mga ganitong sitwasyon, yung mga problema sa buhay, yung mga negative circumstances na siyang pinagdadaanan natin, ay ito po yung way para po makita kung tapat, kung totoo ang ating pananampalataya. At kung ito'y totoo, ay ito'y masusubok kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Normal lang na magkaroon tayo ng mga negatibong sitwasyon sa buhay po natin. Hindi po aksidente na may problema ka. Hindi po aksidente na meron tayong mga pangyari sa buhay na hindi maganda. Hindi po aksidente yon. Inaalaw ng ating Panginoong Diyos ito upang tayo po ay mamold, para tayo po ay mahasa at ito'y maging dalisay ang ating pananampalataya. Kung makita po natin si Job, di ba? Si Job po talagang nakita po natin kung gaano katatag ang kanyang pananampalataya, kung gaano siya kumapit sa kanyang paglilingkod, sa pananampalataya niya sa ating Panginoon. Kaya nga po sa atin, mga Kristiyano, kapag tayo dumadanas ng mga problema, sinabi ni James, sinabi ni Paul, maging masaya po tayo. Magalak po tayo. Bakit? Dito masusubok ang ating pananampalataya. Dito makikita natin na magle-level up ang ating pananampalataya pagkatapos ng problemang yon. Kasi nga po, pag nakaranas tayo ng problema at tayo naging matatag at tayo po ay naging tapat pa rin sa ating Panginoon, magle-level up ang ating pananampalataya. Tingnan po natin si Job, sabi ko kanina, si Job talagang nang naranasan niya yung napakatinding problema sa buhay. Nawalan ng ari-arian, namatay ang kanyang mga anak. Ano pang nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng sakit. Makita po natin na hindi yun yung naging rason ni Job na tumalikod sa ating Panginoon. Pagkos na natili pa rin siyang nakatayo at nanatili pa rin ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. Sa atin po, ngayong gabing ito, kapag may mga problema tayo, hayaan natin, enjoy lang natin.
Oh, thank you Lord, may problema na naman ako. Thank you Lord, sinusubok na naman ako. Bakit? Bakit tayo magpasalamat? Bakit tayo magalak? Dahil alam natin na tutulungan tayo ng ating Panginoon. Alam natin na magtatagumpay po tayo dahil andyan ang tulong lagi ng ating Panginoon Diyos. Bakit tayo maging magalak? Dahil kapag tayo po ay may pananampalataya, alam natin ng Diyos ang tutulong sa atin. Pangalawa po na siyang susubok sa ating pananampalataya. Ito din po yung command ng ating Panginoon Diyos. Yung utos ng ating Panginoon. Kung gaano yung pananampalataya natin ay ibinibigay natin sa ating Panginoon. Kung ano ba yung sinabi ng Diyos, ginagawa ba natin? O sinasabi natin ang hirap? Makita po natin, tingnan po natin sa kwento po ni Abraham. Si Abraham po, nung tinawag siya ng ating Panginoon, sinabi ni Yahweh sa kanya, pumunta ka sa lugar na ito. Si Abraham, makita po natin na walang alinlangan na siya ay sumunod sa ating Panginoon. Iiwan niya ang kanyang lugar, andon ang kanyang mga kamag-anak, pupunta sa isang lugar na wala siyang kakilala. Pero sinunod niya pa rin ang ating Panginoon. Ano pang kanya ginawa? Nung sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ialay mo sa akin ang iyong anak. Nagdalawang isip ba si Abraham? Inutusan siya ng Diyos na pumunta sa lugar na wala siyang kamag-anak. Sumunod siya. Ano pa? Sinabi ni Yahweh sa kanya na ialay mo ang aking anak. Kinumand niya, inutusan niya. Pero po makita po natin, hindi po nag-doubt si Abraham. Bagkus sumunod siya sa utos ng Panginoon sa kanya. Minsan, ang Diyos tinetest tayo sa pamagitan ng kanyang command. At yung command na yon ay makita po natin na minsan hindi natin ginagawa kasi nga po nag-aalinlangan tayo. Minsan sinasabi natin, hindi ko kaya. Minsan, napaka-imposible. Lord, napaka-imposible naman yung pinapagawa mo sa akin. Si Abraham, napaka-imposible, di ba? Yun yung sinabi sa kanya, pero po si Abraham talagang buong pusong sumunod sa utos ng Diyos sa kanya. Ganon din tayo, mga mananampalataya. Ang Diyos, inuutosan niya tayo. Ang Diyos, tinetest niya ang ating pananampalataya sa pamagitan ng kanyang utos sa atin. At nasa sa atin po kung papaano tayo sumunod sa kanya. Papaano tayo dumulog sa kanyang harapan. Kaya nga po, sa ating mga mananampalataya, minsan kasi parang wala lang sa atin yung utos ng ating Panginoon. Di natin alam, yun pala, yung isang way ng Diyos para matest ang ating pananampalataya. Minsan napapakinggan natin, command ng ating Panginoon Diyos, utos ng ating Panginoon, dapat nating sundin. Minsan, binabaliwala natin ang utos ng ating Panginoon. Ayun pala, ito yung isang way ng Diyos para matest ang ating pananampalataya. Natest ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga problema. Matitest ang ating pananampalataya sa command ng ating Panginoon. At makita natin, yung utos ng ating Panginoon ay andoon na dapat nating sundin. At yung ikatlo na susubok sa ating pananampalataya ay yung delay ng ating prayer. Yung delay ng kanyang sinasabi sa atin. Yung kanyang yung pag-aantala ng ating mga gusto. Naniniwala ba kayo doon na sinusubok tayo sa mga delay ng Diyos? Kung paano tayo lumapit sa Kanya, kung paano tayo magtiwala sa Kanya. Yung paghihintay natin sa tugon ng ating Panginoon, na ilang taon na nating ipinapanalangin, Lord, awam mo ten. Lord, kailan mo sasagutin yung prayer ko? 10 taon ko nang pinapanalangin. Sometimes, ang Diyos, dinedelay niya yung prayer po natin, yung kasagutan ng pananampalataya natin, para makita kung talagang
porsigido tayo at talagang yung pananampalataya natin ay hindi maalis doon. Hindi mawala sa ating Panginoong Diyos. Yung paghihintay, yung pag-antala ng mga bagay-bagay sa buhay po natin. Sinabi ng Diyos, napapasaganahan kita, Lord, nagbayag mo ito, manutaw-on kon, bumakita kon, lumakaya kon, naumatlanganan. Di ba? Yung mga ganong mga sitwasyon, makita po natin, yung example po natin sa buhay ni Noah. Si Noah po, inutosan siya ng Diyos na gumawa ng ark. Sabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng isang malaking barko at babahayin ko ang mundo. Ilang taong bang naghintay si Noah? Ilang taon niyang ginawa yung ark? Napakahabang taon. Pagkatapos nung natapos na gawin ni Noah yung ark, sabi ng Diyos sa kanya, pitong araw, babahayin ko ng mundo. Pero tingita po na sinabi ng ating Biblia na parang wala siyang nakikitang pagbaha. Pero po, bumaha ng ikapitong araw, yung sinabi ng Diyos. Ano pa? Nung bumaha, bumagyo ng ilang araw, 40 days na naman naghintay si Noah doon sa loob ng ark. At pagkatapos ng baha, after 40 days, ilang araw na naman siyang naghintay bago humupa yung tubig. 370 days. Diba? Isang taon na naghintay si Noah bago humupa yung tubig. Makita po natin yung haba ng paghihintay ni Noah. Sometimes, ganoon din po tayo. God delays our prayer. Minsan, para tayo po para masubok ang ating pananampalataya. Para makita po natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ngayong gabi, dadako po tayo sa ating pananalangin. Sabi ko kanina, huwag tayong dinedelay ng Diyos minsan ang ating mga prayer. At doon po nasusubok ang ating pananampalataya. Ilang prayer meeting na pinapanalangin mo, yung prayer mo. Ilang taon mo ng, Lord, araw-araw pinapanalangin po natin, awam mo, hindi mo naman na sinasagot. Minsan nawawalan na tayo ng namnama. Hindi Tagalog tinamnama. Pag-asa. Yan. Nawawala na tayo ng pag-asa, Lord, awanan. Minsan, nagsasawa na din tayong ipanalangin yung pinapanalangin natin dahil napakahabang taon ng pinapanalangin po natin. Pero po, sabi ng ating Biblia, maging persistent po tayo. Sige lang, ipanalangin lang natin. Sige lang, idulog lang natin sa ating Panginoon. At in the right time, ang Diyos, sasagutin niya yung mga prayer po natin. May pinalangin tayo, ilang taon na. Tapos, next week gayam, sa sumbatan ni Apo Diyos si kararag tayo, insardang tayo ngayong kararagan. Di ba? Kaya nga po, sa gabing ito, yan, tayo po ay may pananampalataya ngayon. Ang Diyos, kapag nakakaranas ka ng mga negatibong sitwasyon, diyan sinusubok ang iyong pananampalataya. Nasusubok ang iyong pananampalataya. Maging masaya ka dahil nasusubok ang iyong pananampalataya. At yan po magle-level up ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Yung command ng ating Panginoong Diyos, diyan din nasusubok ang ating pananampalataya kung gaano tayo talaga nagtitiwala sa Kanya at kung paano tayo dumitibende sa Kanya. At pati yung prayer po natin. Minsan, ang Diyos dinedelay niya yung mga kasagutan ng ating mga panalangin. Minsan, dinedelay niya yung mga gusto po natin. Pero po, in the right time, in the right place, ang Diyos, sasagutin niya yung mga panalangin po natin. Kayang-kayang ibigay yung mga prayer po natin. Walang kaya ang Panginoon na hindi natin yung gusto natin hindi kayang ay kayang-kayang gawin ng Diyos yung mga gusto po natin. Pero po, nakadepende din yan sa atin. Kung may problema ka, kayang-kaya ng Panginoong Diyos na mapagtagumpayin ka. Kung may sakit ka, kayang-kaya ng Diyos na pagalingin yan.
Ano man yung mga negatibong sitwasyon sa ating mga buhay, ang Diyos andyan lagi na siyang tumutulong sa atin. Maging matatag lang po tayo sa ating pananampalataya. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Huwag tayong tatalikod sa pamagitan ng mga negatibong sitwasyon na nangyari sa ating mga buhay. Pagkos sabi ni Santiago, dapat tayong maging matatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Manatili po tayo sa ating pananampalataya. Manatili po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mawala man yung katabi mo. Yan, mawala man yung katabi mo, ang importante, ikaw ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Di ba? Umalis man, yan, umalis, yan, importante, magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sino man ang mawala, ano man ang mangyari, yan, magpatuloy pa rin tayo. Tumalikod man sa pananampalataya, yung katabi mo or ano man dyan, ang importante ikaw, tayo po na mananampalataya na nalilingkod sa ating Panginoon. Ngayong gabi, dadako po tayo sa ating pananalangin. Pumunta po tayo sa lugar kung saan tayo manalangin at patuloy nating panatilihin ang ating pananampalataya at ang ating prayer ay samahan natin ang pananampalataya. Punta na po tayo sa lugar kung saan po tayo magpepesto para po manalangin sa ating Panginoon.
Dadako po tayo sa ating corporate prayer. Sino po yung mga may prayer request? Yan, pag-pray po natin yung kamag-anak ni Brother Roland, Sister Nora. Yan, nasa ICU ngayon. Yan, pag-pray po natin. Meron pa po ba? Yan. Yan, pag-pray po natin si Brother Manuel de la Cruz. Miracle sa kanya at patuloy na kagalingan sa kanyang karamdaman. Sino po? Yan, pag-pray po natin. Healing din kay Brother Steve. Yan. Healing po sa kanila. Yan. Pag-pray po natin yung mga healing na ang Diyos ang patuloy na gumawa at kumilos sa kanila mga buhay, miracle sa kanila. Meron pa po ba? Dito po sa online, pag-pray po natin si Sister Lesel. Yan. Punta niyo daw po sa Saudi. Guidance and protection at maging mabait ang kanyang employer. Yan. Meron pa po ba? Yan, pag-pray po natin, Sister Amy. Ayan. Babay na. Ayan, pag-pray po natin yung kanyang pagbiyahe, pagpunta sa Manila hanggang sa pagdating po niya doon sa kanyang pupuntahan. Meron pa po ba? Ayan, kung wala na, tayong lahat ay tumayo at sama-sama po nating ipanalangin yung mga prayer request po sa gabing ito. Let us pray. Father God in heaven, Panginoon, muli kami ay dumudulog sa iyong harapan, Panginoon, na nagpapakumbaba at patuloy nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at patuloy nagtitiwala sa iyong kadakilaan, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, itinatas po namin ang may mga karamdaman, Panginoon, sa oras pang ito. Yung kamag-anak ni Brother Roland, Panginoon, na nasa ICU ngayon, Panginoong Diyos, ikaw po ang kumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na gumawa ng himala sa kanyang buhay. Lord, ikaw po ang magpagaling sa kanyang karamdaman. Ikaw po ang kumilos sa kanyang, Panginoon. Ipakita mo po, iparamdam mo po ang iyong kapangyarihan at kung ano yung kaya mong gawin sa buhay po niya, Panginoong Diyos. Lord, ikaw pong kumilos sa kanyang physical na katawan, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, si Brother de la Cruz, Panginoon, na Lord, ikaw po ang kumilos din sa kanyang buhay. Ikaw din, Panginoon, ang gumawa ng himala sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, ikaw po ang magbigay ng pananampalataya sa kanya, na matibay na pananampalataya at magtiwala lamang sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Mangusap ka din sa kanya, Panginoon, at ipakita mo po ang kung gaano ka din kadakila, kung gaano kang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, Panginoon. Lord, itong mga kapatid po namin ito, Panginoon, na nangangailangan ng iyong himala, ng iyong kapangyarihan, ng kagalingan, Panginoong Diyos. Lord, ikaw po ang kumilos sa kanilang mga buhay at ipinagkakatiwala namin siya sa iyong harapan. At si Brother Steve, Panginoon, na na-offeran sa kanyang ilong, Panginoon, sa kanyang sinus, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoong Diyos, ang magpagaling din sa kanya na mas mabilis ang kanyang pag-recover, Panginoon. Lord, ikaw po ang tumulong sa kanya at patuloy na kagalingan ang ibigay mo din sa kanya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na sa oras pong ito, naniniwala po kami ng iyong kapangyarihan ay nararamdaman at naranasan na po nila, Panginoon. At Panginoong Diyos, tinatas din po namin kung may mga kapatiran pa po kami, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan o miyembro po, Panginoong Diyos, ng aming mga pamilya, Panginoon, na may karamdaman. Lord, lahat po sila ay tinatas po namin sa iyong harapan dahil ang kagalingan, Panginoon,
ay nanggagaling lamang sa iyo at lahat po sila, Panginoon, ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, naniniwala po kami, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na kapangyarihan ang maranasan po ng bawat isa, Panginoong Diyos. At tinatas din po namin, Panginoon, si Sister Emmy, Panginoon, na sa kanyang pagbiyahe sa Friday, Panginoon, naalis po dito sa lugar na ito, Panginoon, pupunta sa Manila at sa kanyang pupuntahan, Panginoon, na bansa. Lord, ikaw po ang kumilos sa kanyang buhay. Ikaw po ang magbigay ng protection and guidance, Panginoon. Lord, ikaw po ang tumulong sa kanya. Patuloy na magpatnubay sa kanya, Panginoon. At Lord, tulungan mo po siya, Panginoon, na patuloy na magtiwala at manampalataya sa iyo, Panginoon. Na saan man siya mapunta, Panginoon, ay mananatili ang kanyang pananampalataya at paglilingkod sa iyo, Panginoon. Hayaan mo po ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya, ang comfort, Panginoon, ang ibigay mo sa kanya, Panginoon. Naniniwala po kami ng kapatid naming ito, Panginoon, ay magiging maayos ang kanyang pag-alis hanggang sa kanyang pagpunta sa saan man siyang bansa pumunta, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po ang tutulong at mag-iingat sa kanya. Salamat, Panginoon Diyos, sa buhay ng aming kapatid na ito ay patuloy, Panginoon, na pagpalain mo po sa lahat po ng aspeto ng kanyang buhay. At tinatas din po namin, Panginoon, na si Sister Rizal, Panginoon, sa kanyang prayer request, Panginoon, sa kanyang pagpunta din daw, Panginoon, sa ibang bansa, Panginoon, para magtrabaho. Lord, ikaw po ang tumulong sa kanya, magbigay ng proteksyon, ng guidance, ng tulong, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin, Panginoong Diyos, sa iyo ang kanyang buhay, Panginoon. Pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon, ang kanyang gagawin, Panginoong Diyos, sa kanyang trabaho sa lugar ng Saudi, Panginoon, at lawa, Panginoon, sa kanyang prayer request, Panginoon, na magkaroon po siya ng magandang amo, Panginoong Diyos. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, ng yung anak na ito ay hindi mo pababayaan at patuloy na tutulungan, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga buhay po ng bawat isa sa amin na nandirito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay po ng mga lingkod mo, Panginoong Diyos, na nanampalataya sa lugar na ito, sa church na ito, Panginoon. Itinatas po namin ang bawat isa, Panginoon, na miyembro po ng aming iglesyang ito, Panginoon. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda ay patuloy na tulungan, patuloy na pagkaingatan, patuloy na protektahan, patuloy na patibay ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Dumating man yung mga negatibong sitwasyon sa aming mga buhay, mga problema, anuman, Panginoon Diyos, na mga bagyo sa aming mga buhay. Lord, ikaw po ang magbigay sa amin ng patuloy na kapangyarihan mo, patuloy, Panginoon, na pagmamahal mo, Panginoong Diyos, at patuloy, Panginoon, na ipakita mo po kung gaano ka makapangyarihan, kung gaano ka kadakila sa aming mga buhay. Lord, ikaw po ang tumulong sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga problemang kakarapin po namin. Sa iyo namin pinagkakatiwala lahat, sa iyo, Panginoon. Sa iyo namin ibinibigay lahat, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw lamang ang makakatulong sa amin, Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, ng mga pagsubok na ito ang siyang magiging stepping stone po namin, Panginoon, para tumibay, mas lalong tatatag ang aming mga pananampalataya. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magtiwala lamang sa iyo at patuloy na pagpalain ang lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Financially, materially, physically, Panginoon, emotionally, Panginoon, spiritually, at patuloy, Panginoon, na lahat po, Panginoong Diyos, ng aming kailangan ay binibigay po namin, tiniling po namin, na ibigay mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. At inaas din po namin, Panginoon, ang aming church building, Panginoon, ang aming mga pangangailangan ng aming simbahang ito, Panginoon, para mas maging maayos, mas mapaganda, Panginoon, ang aming pagpupuri, paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw pong mag-provide ng mga pangangailangan ng aming iglesyang ito, Panginoon. At niniwala po kami na i-provide mo po at gagamit ka ng mga tao, Panginoon, upang may-provide ang mga pangangailangan po ng aming iglesia. At ang mga bibigay, Panginoon, ibigay mo po, iparanas mo pang yung mga pangako na kapag sila ay nagbigay sa iyo, Panginoon, ay mas dodoble ang kanilang pagpapala na ibibigay mo sa kanila, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po. Tinatas din po namin ang aming mga church leader, Panginoon, mula, Panginoong Diyos, sa aming mga pastor, Panginoon, kay Pastora Grace at kay Pastor Padir, Panginoon, na siyang nangunguna sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po ang sila, Panginoong Diyos, tulungan, pagkaingatan din, Panginoon, protektahan, patuloy na sagutin ang kanilang mga panalangin at patuloy, Panginoong Diyos, ng kanilang mga dinidesire, ibigay mo po at tulungan mo din, Panginoong Diyos, sa lahat po ng kanilang ginagawa, sa lahat po ng kanilang mga gusto, Panginoong Diyos. Lord, ibigay mo po ito sa kanila. At Lord, patuloy, Panginoon, nagawin mo po sila, Panginoon, daluyan ng pagpapala sa amin at patuloy, Panginoon, na gamitin mo po ang kanilang mga buhay para lumago kami, Panginoon, mas tatatag at mas marami pang kaluluwa ang siyang mahikayat, Panginoon. At
sa mga leaders, Panginoon, ikaw pong patuloy na tumulong din sa bawat isa sa amin at tulungan mo po kami, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa, Panginoong Diyos, at gamitin mo pang aming mga buhay para mapaglingkuran ka pa po namin, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na maging leader po kami sa church na ito at mas mapaganda po, Panginoon, ang aming mga gagawin sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, salamat po, at tinatas din po namin ang mga church activities po namin. Lord, ikaw pong patuloy na manguna, patuloy na mangusap, ang patuloy, Panginoon, na Espiritu mo po ang siyang sumama sa amin, at patuloy, Panginoon, na bigyan mo po kami ng pusong nagpapuri sa iyo, Panginoon, dumadakila, Panginoon, sa iyong banal na pangalan, at patuloy, Panginoon, na sa aming mga gagawin, sa aming mga activities, Panginoon, ay andyan ka na siyang patuloy na magpaparanas ng iyong presensya at kapangyarihan sa amin, Panginoon. At sa mga outreaches pa po namin, Panginoon, Lord, patuloy kang manguna din ang sa bawat outreaches po namin, sa bawat ginagamit mo, Panginoon, sa bawat taong pumupunta o ma-attend, Panginoong Diyos. Lord, gamitin mo po ito, Panginoon, upang mas lalong mapalago ang aming pananampalataya, mas lalong mapalago, Panginoon, ang aming mga ministry, Panginoong Diyos, at ang mga tao, Panginoon, na nangangailangan ng kaligtasan, ay gamitin mo po ang mga outreach na ito, Panginoong Diyos, upang makakilala din po sila, at patuloy, Panginoon, na mas lalago pa, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, salamat po, Panginoon, at naniniwala po kami ngayong gabi, lahat po ng aming mga panalangin, lahat po ng aming mga ninanais, lahat po, Panginoon, ng aming mga dinidesire ay patuloy na mararanasan po namin, dahil ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin, ikaw ang Diyos na kayang gawin ang lahat po ng aming mga panalangin, Panginoon. Kung may mga madalangin pa po kami, Panginoon, na hindi po nabanggit, Panginoong Diyos, alam mo po ang nilalaman ng aming mga puso. Alam mo po ang nilalaman ng aming mga isipan, Panginoong Diyos. Alam mo po yung mga nais po namin, Panginoon. Lord, ibigay mo po ito sa bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na mananampalataya kami at patuloy kami maglilingkod sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat sa gabing ito. Alam po namin, Panginoon, na magtatagumpay po kami, Panginoon Diyos. Alam po namin, Panginoon, na tatanggapin na po namin ang kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. At sa aming pag-uwi mamaya, Panginoon, patuloy mo kaming tulungan, patuloy na protektahan, patuloy, Panginoong Diyos, na bigyan ng kapahingaan ang bawat isa sa amin, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na bukas, gigising po kami ng puno-puno naman ng pag-asa at patuloy na maglilingkod sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. At sa mga offering, Panginoon, na siyang malilikom po, Panginoon, dalangin po namin na pagpalain mo ito na magagamit po sa ikalalawak na iyong gawain at patuloy na pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. At patuloy, Panginoon, na gamitin mo po kami, Panginoon, upang may provide ang pangangailangan po ng aming iglesia, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Dadako po tayo sa ating pagbibigay ng ating kaloob sa ating Panginoon. At sometimes, sinusubok din ng Diyos ang pananampalataya natin sa pamagitan ng pagbibigay. Yan. Kung gaano tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Yan. Awitin natin, tayo ay magbigay at ibigay po natin ang ating handog, ating kaloob sa ating Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. God bless you po.